Pangsanlibutang ulat. Ang punto ng pagbabago. Enero 17. New Caledonia. Theodore. Si Theodore ay nakatira sa tropikal na isla ng Laifu, bahagi ng teritoryo ng Pransya na New Caledonia sa karagatang Pasifiko. Siya ay mula sa isang maliit na nayon ng tribo at bunso sa 12 magkakapatid na lumaki sa isang malaki at mapagmahal na Kristiyanong pamilya. Mula pagkabata, regular siyang nagsisimba at sumusunod sa mga relihiyosong kaugalian. Ngunit nang siya'y magbinata, may nagbago. Unti-unting hinila siya ng mga kaligayahan ng sanlibutan at impluwensya ng mga kaibigan palayo sa Diyos. Habang nasa high school, gumawa siya ng mga pasyang alam niyang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tumigil siya sa kag-aaral sa 2 taon at unti-unting nalubog sa buhay ng pagkalulong. Nagsimula siyang manigarilyo, gumamit ng marijuana at uminom ng alak. Ang nagsimula sa simpleng pag-uusisa ay naging isang pamumuhay. Ang kanyang mga araw ay puno ng panandaliang aliw at ang kanyang mga gabi ay balot ng pagsisisi. Habang pilit niyang pinupuno ang kawalan sa kanyang puso, lalo lamang siyang naliligaw. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Theodore na may kulang sa kanyang buhay. Nang siya ay medyo may edad na, sumali siya sa isang small group. Hindi niya alam kung ano talaga ang hinahanap niya, ngunit alam niyang kailangan niya ng higit pa sa kayang ibigay ng sanlibutan. Pinagkatiwalaan niya ang mga tao, ngunit nabigo siya. Ngayon, nais niyang subukang magtiwala sa Diyos. Isang linggo pagkatapos ng pagsamba, naghanap si Theodore ng Biblia. Medyo nagtagal bago siya nakakita ng isa, ngunit nang magkaroon siya nito, nagsimula siyang magbasa mag-isa. Sa una, hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang binabasa, ngunit may kung anong patuloy na humihila sa kanya pabalik sa mga pahina. Ninais niyang mas makilala si Jesus. Habang lalo siyang nagbabasa, lalo rin siyang nathahanap. Nagsimula siyang makipag-usap sa iba tungkol kay Jesus kahit hindi ito laging tinatanggap. Isang araw, malubha siyang sinaktan ng isang gulo dahil sa pagtatanong tungkol sa Biblia, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Sa bahay, patuloy niyang binabasa ang salita ng Diyos, naghahanap ng katotohanan. Isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Isang kamag-anak na miyembro ng Seventh-day Adventist Church ang nag-invite kay Theodore na dumalo sa isang serye ng evangelistic meetings. Pinili ni Theodore na pumunta at dito nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa mga pagpupulong na iyon, nakarinig siya ng mga mensaheng tuwirang mula sa Biblia. Malinaw, makapangyarihan at puno ng pag-ibig. Nakilala niya si Jesus bilang isang personal na tagapagligtas, hindi lamang bilang isang malayong alaala mula sa pagkabata. Natuklasan din niya ang katotohanan tungkol sa Sabat at sinimulan itong ipangilin bilang banal na araw ng kapahingahan, gaya ng itinuturo ng Biblia. Naramdaman ni Theodore ang paggawa ng Espiritu Santo sa kanyang puso na tinatawag siyang iwan ang kanyang dating buhay at sumunod kay Jesus ng buong buo. Sa tulong ng mabubuting pastor at mga kapatid sa iglesia, nagpasya siyang ialay ng ganap ang kanyang buhay sa Diyos. Noong Hunyo 19, 2019, siya ay nabautismohan, isang araw ng kalayaan. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang paglalakbay. Ang mga taon ng pagkalulong ay nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan at isipan. Patuloy pa rin siyang nagpapagamot at naglalakad sa landas ng pagpapagaling. Ngunit ngayon, may malaking pagkakaiba. Hindi na nag-iisa si Theodore. Hindi lamang siya pinalaya ng Diyos mula sa kanyang mga bisyo, siya rin ay pinatawad niya. Pinutol niya ang mga tanikala na matagal nang gumapos sa kanya. Ang dating tila imposible ay naging realidad. Sabi niya, ang lahat ng ito ay imposible sa tao, ngunit posible sa Diyos. Ngayon, ang binatang minsang umasa sa droga ay umaasa na sa salita ng Diyos. Binabasa niya ang kanyang Biblia araw-araw at ang kanyang pinakamalaking kagalakan ay ibahagi ang mabuting balita sa iba, lalo na sa mga dumaranas ng parehong pakikibaka na kanyang pinagdaanan.
May bagong direksyon ang kanyang buhay, may bagong layunin ang kanyang puso, at malinaw ang kanyang moto, magtiwala sa Diyos. Maraming salamat sa inyong tapat na 13th Sabbath offering na magkakaroon ng walang hanggang epekto sa buhay ng mga taong tulad ni Theodore. Ang inyong bukas palad na handog ay tutulong sa pagtatayo ng isang center of influence sa Wallis upang makapagtayo ang mga Adventista ng mga tulay ng pag-unawa at pagkakaibigan sa mga tao sa teritoryo ng New Caledonia Mission. Salamat po sa inyong masaganang pagbibigay.